97.1 Forever! Dear Papa Dudut, binabati ko po kayo at ang lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Maming, 67 years old at retired teacher. Dahil retired na po ako at ngayon ay nagbabantay na lamang sa tindahan, ay araw-araw ko pong nasusubaybayan ang inyong napakagandang programa sa radyo na siyang nagbibigay sa akin ng kaligayahan at aliw sa pang-araw-araw. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa masalimuot at malungkot na pinagdaanan ko kung kailan ako po ay tumungtong na sa huling yugto ng buhay ko, na sana'y kapulutan din ang aral o inspirasyon kahit na papaano ng inyong mga tagapakinig. Tubong Bicol po ako, Papa Dudut. Ngunit nang mag-asawa at magkaanak na po kami ng asawa kong si Rico, ay lumipat na po kami sa Maynila. Nasa mga 30 anyos pa kami ng asawa ko nang nagpa-Maynila kami. Karay-karay ang aming nag-iisang anak na si Ronaldo. Nakakuha po ako ng trabaho bilang teacher sa isang public school. Nakakuha po kami ng isang maliit na apartment sa may bandang Bloomingtreet. Nang nagpa-Maynila po kami ay wala din kaming mga kamag-anak o kakilala sa Maynila. Kaya't kapag kapos kami o may problema ay wala din kaming kaagad na maaasahang tutulong. Naging mahirap po ang buhay namin ni Rico. Pero sa awa ng Diyos ay nairaos naman po namin ang pagpapaaral namin sa nag-iisang anak namin na si Ronaldo. At kapag weekend ay meron kaming extra na pera para makakain sa labas. O kung hindi man ay makapanood ng sine ng buong pamilya. Dahil kami rin po ang kauna-unahang nagpa-Maynila at medyo nakakaangat ng kaunti ang estado ng buhay, ay naging parang bahay tuluyan na rin kami ng mga kamag-anak namin na sumusubok ng kanilang swerte sa Maynila. At nang tumagal nga po ay ang ilan sa aking pamangkin na plinanong magkolehiyo sa Maynila ay sa amin na rin po nanunuluyan. Linda, pasok anak! Kumusta naman ang biyahe mo? Okay naman po, Auntie Maming. Halika dito, ipakita ko muna ang kwarto mo sa'yo. Marami po talagang salamat, Auntie ha. Naku, walang anuman. Pasensya ka na at maliit tong kwarto ha. Naku, ano po ba kayo, Auntie? Yung bahay nga po namin, di ba? Halos malaki lang ng konti dito. At saka pasensya ka na at banig lang muna to. Kasi yung kama ni Ronron, inilipat na muna namin dun sa kwarto namin mag-asawa. Ha? Naku, lumipat pa po si Ronron dun sa kwarto nyo? Kung mga lalahanin yun, okay lang yun. Baka wala na pong privacy yung bata. Hindi ba high school na rin siya? Okay lang, lalaki naman yon. Ikaw babae ka kaya kailangan mo ng privacy. At saka bukod pa riyan, di ba yung pinsan mong si Risa? Mukhang dito rin sa Maynila gustong papag-aralin ni Uncle Estong mo sa 1 taon. Kung magkataon, 2 kayo mag-share ng kwarto. Sana okay lang din sa'yo. Naku Auntie, syempre naman. Kami na nga lang din ang nakikituloy sa inyo. Pati rin po pala si Risa dito na rin sa Maynila mag-aaral. Kung makapasa siya sa scholarship. Kawawa naman yung pinsan mo na yun tumawag sa akin nung isang araw umiiyak. Nalaman kasi niya na dito ka na mag-aaral kaya naengganyo. Gusto daw kasi talaga niya na dito sa Maynila mag-aral. Pero ayaw payagan ni Estong. Kasi nga daw mahal. Ipinagpipilitan na doon na lang daw siya mag-aral sa Bicol. Para makatulong doon sa bukid. Diba, honor student din yung pinsan mo na yun. Kaya ang sabi niya, susubukan niya raw na kumuha ng exam para sa scholarship. At kapag nakapasa raw siya, mag-working student din daw siya tulad mo para may maibigay dun sa kanila. Ang sabi ko kako, huwag siya mag-alala at kung ano man ang maging desisyon nila mag-ama, bukas na bukas tong bahay namin para sa kanya. Naku, Auntie Maming, hulog po talaga kayo ng langit sa amin. Huwag po kayong mag-alala at tatanawin namin itong malaking utang na loob sa inyo. Sus, wala yun. Syempre sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo magkakamag-anak, hindi ba? O siya sige, ilapag mo muna yung gamit mo dito at na sa kusina. Naganda ako na mamimerienda mo at sigurado ako nagutom ka sa biyahe.
Maraming salamat po ulit, Auntie Mameng, sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Pati po sina Mama at Papa, sobrang pasasalamat din sa inyo. Walang anuman kamo. O tara na at makalusaw na yung yelo dun sa juice. Pumasa po sa scholarship ang isa kong pamangkin na si Risa. Kaya nang sumunod na taon ay sa amin na rin po siya nakituluyan habang nag-aaral sa kolehiyo. At dahil na rin po siguro sa kanila, ay nang tumagal ay nagsunod-sunod na rin po ang iba naming mga pamangkin at kamag-anak at parang naging boarding house na ang bahay namin sa lahat ng mga kamag-anak na gustong makipagsapalaran sa Maynila. Pero syempre po dahil kamag-anak ay hindi na kami naningil ng bayad. Kung minsan po ay sila rin ang bahala sa pagkain nila. Pero kadalasan po, lalo na kapag almusal ay lahat po sila ay kumakain na rin sa amin. Kaya't pati ang pagbabudget ay kabilang na rin po ang aming mga naging anak-anakan. Syempre bukod po dyan ay dahil kami na nga po ang parang tumayong mga magulang ng mga bata, ay kapag umuwi sila ng gabi, nagkakasakit o kung anumang problema, ay syempre kami po ang nag-aalala at nag-aalaga. Mabuti na nga lang din po at naging maunawain din ang aking asawa at anak, kaya kahit na masikip po ang bahay namin, ay tingin ko'y naging ayos lang din naman po sa kanila. Lahat po ng mga nakitira sa amin ay pinalad din po naman na makapagtapos ng pag-aaral. Ang iba nga po sa kanila ay nakapag-abroad na rin. At nang makita po namin na lahat sila ay nalagay na rin sa ayos, naging independent at naging mas maalwan ang buhay, ay sapat na pong sukli sa amin ng Diyos para sa aming kabaitan. At noong mga nagkatrabaho naman po sila ay hindi rin naman nakalimot na mag-abot-abot o magbigay ng regalo kapag Pasko. Pero nang nagkaroon na rin po sila ng sarili nilang pamilya, matapos ng ilang taon, ay unti-unti na rin pong nawala ang mga abot na pera o regalo kapag Pasko. Naging maayos naman po ang takbo ng buhay naming pamilya. Nakagraduate at nakakuha naman ng trabaho ang anak kong si Ronaldo, kaya't medyo gumaan-gaan ang buhay namin. Pero 10 years ago ay may malas pong dumapo sa amin. Na-stroke po ang asawa ko at hindi rin nagtagal ay inatake po siya sa puso at namatay. Rico, bakit mo naman kami iniwan agad ng anak mo? Ma! Mahal na mahal kita, Rico! Tama na, Ma! Hindi ko alam kung paano ko mabubuhay nang wala ka. Tama na po. Ang mahalaga, Ma. Masaya si Papa. Hindi na siya maghihirap. Tama na, Ma. Auntie Mameng, Ron. Ate Linda, mabuti nakarating ka. Wala na Uncle Rico mo, Linda. Napakabait po ni Uncle Rico, Auntie. Sigurado po ako kung nasaan man siya ngayon, masaya na siya at payapa. Auntie, pasensya na po pala at hindi na namin nadalaw si Uncle Rico nung nasa ospital siya at may sakit. Pasensya na din po kung hindi ko na po nasagot yung text at tawag mo. Aaminin ko sa'yo, Linda. Nagtatampo ko sa'yo. Sa inyo. Alam niyo bang lahat kayo ay sinubukan naming kontakin ni Ronron? Pero iisa lang ang rumisponde. Si Marlon lang. Kung sino pa yung nasa Saudi at malayo, yun pa ang nakontak namin. Auntie, pasensya na po talaga. Sobrang busy ko po kasi nitong mga nakaraang buwan. Inaasikaso ko rin po kasi yung papeles ko sa abroad. Eto po, Auntie. Maliit na halaga lang po yan, pero sana kahit papano makatulong sa inyo. Salamat. Huwag po kayong mag-alala, Auntie.
Kapag ando na po ako sa abroad, hindi ko po kayo malilimutan ni Ronron. Linda, huwag ka nalang magbitiw ng mga salita na mahirap to pa rin. Alam ko na busy ka at may mga anak ka ring inaasikaso. Ayos lang kami ni Ronron. Huwag mo na kaming alalahanin. Hindi rin naman mahalaga ang pera eh. Ang sa akin lang sana kahit na moral support man lang o pampalakas ng loob na ibigay niyo sa amin dati. Sa uncle niyo nung napubuhay pa siya, nung may sakit pa. Alam mo ba na ikaw nga ang paborito niyang pamangkin? Dahil ikaw ang pinakaunang nanirahan sa amin at naging close kay Ronron. Sorry po, Auntie. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na rin po kung nitong mga nakaraang taon, madalang na rin po akong kumontak sa inyo. Ayos lang anak, naiintindihan ko. Salamat din at nakarating ka. Alam kong narito ngayon si Rico at siya kung masaya yon na nakarating ka dito sa burol niya. Years po matapos na mamatay ang asawa kong si Rico ay may panibago na namang dagok na dumating sa pamilya namin. Na-dengue po ang anak kong si Ronaldo at sa kasamaang palad po dahil huli na nang malaman namin at medyo mahina din ang resistensya ng anak ko ay hindi po niya nakayanan. At matapos ng 1 linggo sa ospital ay pumanaw din. Dahil hindi na rin po nakapag-asawa si Ronaldo ay bigla-bigla po tuloy ay naiwan na lamang ako ng mag-isa sa buhay at lubog sa utang sa ospital at mga kamag-anak. Sinubukan ko pong maging malakas, Papa Dudut. Pinanlabanan ko po ang dalamhati ng pagkawala ng 2 taong pinakamahalaga sa buhay ko. Kahit na minsan ay iniisip ko po na sana'y kunin na rin ako ng Panginoon para malagay na rin ako sa tahimik at makapiling ko na lamang sila sa langit. Pinanlabanan ko po ang magalit sa Diyos, Papa Dudut. Sa kabila ng kabaitan at mga pagkakawang gawa naming pamilya, ay tila naging kapalit ay pighati. At akala ko nga po ay hanggang doon na lamang ang paghihirap na mararanasan ko. Pero 3 years ago ay na-diagnose naman po ako na meron akong osteoporosis. Mahina ang buto ko. At ang sakit ko na raw pong yun ay lalala ng lalala sa mga susunod na taon. Kaya pinagbawalan na rin po ako na magbuhat ng mga mabibigat na bagay at mag-ingat sa pagkilos dahil konting dulas ko lang daw po ay maaari akong mabalian ng matindi. At ang pinakamalala po sa lahat ay baka dumating din ang panahon na maging halos disabled na ako dahil sa sakit ko sa buto. Isang araw ay nagkatotoo na nga po ang sinabi ng doktor. Habang naglilinis po ako ng CR ay nadulas ako sa sahig, Papa Dudut. At sumabog po ang napakatinding kirot sa aking balakang. Halos mawalan po ako ng malay sa sakit, Papa Dudut. Pero pinilit ko po na hilahin ang sarili ko at gumapang hanggang sa makarating sa may sala upang abutin ang cellphone ko sa sofa. Agad ko pong tinawagan ang aking kapatid na si Estong upang humingi ng saklolo. Halos 7 oras din po ako na nakaratay sa sahig at iniinda ang sakit, Papa Dudut. Hindi ko na rin po naramdaman ang gutom dahil sa tindi ng sakit sa aking balakang. At nung kinagabihan po ay sa wakas ay dumating na ang pamangking kong si Risa at ang anak niyang si Makoy na taga Laguna at dinala ako sa ospital. Mahigit 1 linggo po ako na-confine sa ospital, Papa Dudut. At dahil sa dami ng bayarin ay halos nalimas din po ang mga naipon ko. Dahil din po sa aking kondisyon ay napilitan po tuloy ako na magretiro na sa pagtuturo at mamalagi na lamang sa bahay. Pero dahil mag-isa na lamang po ako sa buhay at halos baldado na dahil sa aksidente ay kumukuha na lamang po ako ng mga katulong sa bahay na maghahanda ng pagkain at maglalaban ng mga damit ko. Ngunit 6 na buwan lang po na puro palabas ang pera ay nag-worry na ako sa kalagayan ng aking pangpinansyal kaya't itinigil ko na rin po ang pangungupahan ng kasambahay at nagsumikap na lamang
na mabuhay na mag-isa. Sandali lang. Ay. Sandali lang, paparating na. Ate Babeng! Estong! Risa! Naku, mabutit na padalaw kayo. Tuloy, tuloy. Mano po, auntie? Kaawaan ka ng Diyos. Sandali, paghahanda ko kayo ng merienda, ha? Ate, ano ka ba? Halos hindi ka na nga makakilos dyan eh. Eto, kami na may dala na merienda para sa'yo. Risa, dali! Asikasuhin mo ito. Ikaw na mag-ayos ng mamimerienda natin. Naku, wag na, nakakahiya naman kay Risa. Ano ka ba, Mameng? Bayaan mo na yan. At sa ating tatlo, siya ang pinakamalakas. O siya, sige. Ihanda mo na itong memeriendahin natin, Risa. Sige po, tay. Mabuti naman at nakapunta kayo dito sa Maynila. Kasi, binyag na nga po ni Risa. Ha? May apo na si Risa? Si Makoy, nabuntis yung girlfriend. Hindi mo ba alam? Risa! Akala ko ba inimbitan ninyo ang auntie mo sa binyag? Nag-text po ako sa inyo, auntie. Hindi niyo po ba na-receive yon? Wala akong nire-receive. Pambihira naman, Risa. Bakit kasi text lang ang ginawa mo? Hindi mo tinawagan ng auntie mo? Pasensya ka na, ate, ha? Nako, okay lang. Hindi rin naman ako makakapunta sa kalagayang kunto. Kaya nga, minabuti ko nang bumisita sa'yo dito dahil nag-aalala ako sa'yo. Lalo na kapag hindi ka nakakasagot ng telepono pag tumatawag ako. Oo, pasensya na ha. Naglolo ko na rin kasi tong cellphone ko sa sobrang luma. Minsan hindi ko na naririnig ang tawag. Kamusta ka naman dito, ate? Nako, ang payat-payat mo na. Medyo pumayat nga rin ako ulit eh. Nito mga nakaraang linggo kasi, sumumpong na naman yung sakit ko sa likod. Nahirapan na naman ako makakilos. Ang hirap naman ng kalagayan mo dito, ate. Nag-iisa ka lang. Sa edad at kondisyon mong yan, dapat palagi ka nang may kasama. Eto ang sina Risa, sina Makoy, sinabihan kong bisitahin ka naman dito paminsan-minsan eh. Mukhang hindi rin buwibisita itong mga to. Pabayaan mo na. Ang layo din ng Laguna sa Maynila, traffic pa. Ay nako, ate, hindi talaga ako mapapalagay lalo pat nakita ko na ang kondisyon mo dito. Itong bahay mo, ang dami na rin sira. Kapag may nangyaring aksidente sa'yo, wala man lang sa aming makakaalam. Ganun talaga. Ano naman ang magagawa natin? Ipagpasa Diyos na lang. Hindi po pwedeng ganun, ate. Ganito, bakit hindi ka na lang doon sa Laguna manirahan? Kina Risa? Oo. Naku, wag na. Makakaabala lang ako doon. Sus, ate, wag mong isipin yun. Isa pa, ang laki ng utang na loob namin sa'yo. Etong sina Risa, yan silang lahat magkakapatid. Sa'yo dati nakituluyan yan. Sige ha, sa 1 linggo, bago ako bumalik ng Bicol, susunduin ka namin dito para doon ka na sa Laguna manirahan. Pumayag na rin po ako sa kagustuhan ng kapatid kong si Estong na manirahan sa poder ng kanyang anak na si Risa. Pero sa totoo lang po, Papa Dudut, ay nakaramdam na po ako na hindi ganoong kaboto si Risa sa paglipat ko sa kanila. Masikip nga naman ang kanilang bahay at ang pamilya ni Makoy ay doon na rin pala nakatira sa bahay ni Risa. Kaya't ang nangyari ay sa sofa na lamang po ako natutulog kapag gabi dahil puno na rin po ang 2 kwarto sa bahay. Pero para hindi naman ako masyadong maging pabigat ay tumutulong-tulong na rin po ako sa paglilinis sa bahay ni Risa kahit na meron na silang kasambahay. Noong una po ay naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Risa, ng asawa niyang si Sandro at ng mga apo ko. Pero nang tumagal-tagal po, lalo na kapag umaatake ang sakit ko, ay doon ko na po sinimulang maramdaman na dagdag pasanin lang ako sa kanila. Nay Mameng! Kakain na ho! Salamat, Wena. Wena,
Pwede mo ba akong humaakay papunta sa CR? Mamaya na ho. Pagkakain nyo para isang puntahan na lang sa CR. Naiihi kasi ako eh. Buena, may nilagay akong pantalon sa labahan. Siguraduhin mong malaban agad yun ha, gagamitin ko bukas. Sige po, Sir Sandro. Sige, alis na ako. Sir, pwede ho ba kayong makausap? Tungkol saan? Sir, pwede ho ba akong makahingi ng kahit konting increase sa sweldo ko? Ha? Sir, ang dami ko nang gawain dito sa bahay eh. Nung pumunta naman ako dito, ang usapan lang natin luto, laba, plancha, linis ng bahay lang ako. Ngayon, may baby na si Makoy. Minsan sa akin pa pinapaalaga. Tapos ngayon, pati matandang baldado inaasikaso ko na rin. Minsan-minsan lang naman yan ah. Si Makoy ho, minsan lang nagpapaalaga. Pero itong lola nyo ho, parang caregiver na po ako dito eh. Magkano bang gusto mong dagdag? Kahit dagdag 1,000 lang po kada buwan. Pwede na ho yung pagtiyagaan. 1,000? Laki naman nun. Sir, kung hindi nyo ho kakayanin baka lumipat na lang po ako ng trabaho niyan. Sayang naman, 5 taon na ho ako dito sa inyo. Tiwala na kayo sa akin. Siya. Pag-uusapan namin ng Ate Risa mo pag-uwi niya. Sige ho, sir. Salamat ho. Hala! Bakit naman basa dyan sa sahig? Pasensya ka na, Wena. Hina kasi ako eh. Ano ba naman yan? Nakakadiri naman. Bakit naman hindi kayo makapaghintay? Hindi ko na kayang pigilan pa eh. Napakababoy nyo naman. Buti kung kayo ang maglilinis niyan sa akin din yan iaasa. Sige, bayaan mo na. Ako na maglilinis. Ay, wag na. Ako na lang. Anong ginagawa mo? Binibidyo ko yung ihi ninyo sa sopa para ipakita kina Mama at Sir na kulang yung pinapasweldo nila sa akin para sa trabaho ko dito sa bahay. Ang mabidyohan po ako na naihian ko ang sarili ko. Ang pinakamasakit at nakakahiya po sigurong naranasan ko, Papa Dudut. Matapos po ng pangyayaring yon ay hindi ko po mapigilan ang mga luha ko at naiyak na po talaga ako. Pero sa halip na maawa sa akin ay mas nabwisit pa po sa akin ang kasambahay ni Narisa. Pag uwi po ni Narisa ay akala ko ay ipagtatanggol nila ako sa kasambahay, pero sa halip na pagsabihan po si Wena na masyado nang sumusobrang ginagawa niya ay puro singha lang ang ginawa ni Risa, pati na ng kanyang asawa. Parang nabwisit pa po sila sa pagkasira ng sofa at tila parang ipinaparanig po sa akin na ngayon daw ay dagdag gastos dahil kailangan na nilang palitan ng sofa. Hiyang-hiya po ako, Papa Dudut, at sobrang nanliit po ang tingin ko sa sarili ko. Akala ko'y mahirap ang buhay ko noong mag-isa lamang ako sa bahay at baldado. Pero ngayong may mga kasama ako at nakikitira sa mga kamag-anak ay mas nakakaramdam pa po ako na mag-isa ko at walang kakampi sa buhay. Kaya nang gumaling na po ako ng kaunti ay tinawagan ko po ang aking kapatid na si Estong at nagsabi na babalik na lamang ako sa bahay ko sa Maynila. Na nagpumilit po si Estong na manatili ako kina Risa ay napilitan na rin po tuloy ako na ipagtapat sa kanya ang mga hindi magagandang naging karanasan ko sa bahay. Hiyang-hiya po si Estong at galit na galit. Pero nakiusap po ako na huwag nang sabihin kina Risa dahil baka ako rin po ang maipit. Papa Dudut, inihanda ko na po ang sarili ko para makabalik na sa Maynila. Pero isang araw bago ako umalis sa poder ni Narisa ay nagulat po ako nang dumating si Mando, ang asawa ni Linda. Kinausap pala ni Estong si Linda na nagtatrabaho sa Dubai at napagkasunduan nilang sa bahay na lang daw muna ako ni Linda sa Cavite mamalagi. Kaya kinabukasan, sa halip na sa Maynila ay dinala po ako ni Mando sa bahay nila sa Cavite. Pagdating sa bahay ni Mando ay halos ganun din po kasikip ang lugar kina Risa. Ang dalawa po kasi nilang anak na lalaki na may sariling pamilya na ay doon na rin po nakatirang lahat sa bahay ni Linda.
Kaya kahit na mas malaki po ng kaunti ang bahay ni Linda ay siksikan pa rin ng husto dahil 3 pamilyang magkakasama sa iisang bubong. At para may mapaglagyan sa akin ay gumawa sila ng maliit na barong-barong katabi ng bahay ng mga aso nila sa loob ng compound at doon ako nilagay. Halos laki lang po ng kama ang laki ng barong-barong na itinayo nila para sa akin. Pero pasalamat na rin po ako sa kabaitan nila at kahit na papaano ay nagkaroon pa rin ako ng masisilungan sa lugar nila. At tulad po kina Risa ay tumutulong din po ako sa mga gawaing bahay kina Mando para hindi naman po ako maging masyadong pabigat sa kanila. Naging okay naman po ang pakikitira ko kina Mando ng mga unang buwan. Pero dahil nga po sa nakahiwalay ako ng tinutulugan sa kanila, ay kung minsan ay pakaramdam ko ay ibang tao ako sa kanila. Hello? Estong! Ate Babeng, kamusta kayo dyan? Ang lakas daw ng tama nga ng bagyo dyan sa El Sierra. Naku, eto nga sobrang lakas ng ulan, natatakot ako. At baka matanga itong bubong ko. Tumutulo na nga na kaunti dito yung ulan eh. Naku, baka mabasa ka riyan. Pumasok ka na lang doon sa bahay ni Mando. Hindi naman siguro tatangayin tong bubong. May awa ang Diyos. Ate, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Pero okay lang, nakakain naman ako ng tanghalian. Bakit hindi ka kumain ng hapunan? Naku hapon kasi lumakas na yung bagyo kaya hindi na ako nakalabas ng bahay. Halak ka, hindi ka man lang dinala ng pagkain dyan? Hindi eh. Kalimutan ata nila. Ano ba naman yan? Teka, tatawagan ko si Mando. Ay wag guys Tong. Ako na lang. Pasok na lang ako maya-maya sa bahay. Alas 11 na ng gabi. Nalipasan ka na ng gutom niyan. Ayos lang. Ayos lang ako. Huwag mo na akong alalahanin. O siya sige. Basta kung ano man ang emergency, tumawag ka kay Mando ha. Kung nahihiya ka, sa akin ka na lang tumawag at ako kukontak sa kanila. Sige. Okay. Naku ate, ayan ka na naman eh. Sige ka lang ng sige riyan. Baka mamaya hihirapan ka na. Ayos lang. Ayos lang ako. Hello? Estong! Hala, nawala na ng signal. Diyos ko! Tinangay na nga ang bubong! Ako, basang-basa na dito. Kailangan ko nang pumunta kina Mando. Mando! Mando! Ang nanay-maming niyo to! Buksan niyo ang pinto! Nasira na ang bubong ko sa labas! Mando! Luis! Karina! Buksan niyo tong pinto! Ang nanay-maming niyo to! Buksan niyo na yung pinto, parang awa niyo na! Lamig na ako dito! Mando! Parang awa niyo na! Buksan niyo tong pinto! Hindi po nila ako pinagbuksan ng pintuan, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako nang ginising nila ako ng tanghali at nakahiga na ako sa sofa. Grabe po ang lagnat at trangkaso ko at nawala na po pala ako ng malay sa labas ng pintuan dahil sa lamig. Ang nangyari po pala ay habang nasa labas ako at kumakatok sa pinto ay hindi nila ako naririnig dahil sa lakas ng bagyo at kahimbingan nila sa pagtulog. Pero hindi rin naman po ako makapagtampo sa kanila dahil hindi naman nila kasalanan na tangayin ang bubong ko at ang hindi nila marinig ang katuko dahil tulog na sila. Dahil nasira na nga po ang barong-barong ko sa labas ng bahay ni Mando, ay pansamantala po muna akong doon natutulog sa sala nila. Mahigit 1 linggo din po na nakaratay ako sa sofa dahil sa matinding trangkaso at lagnat. At dahil lahat po sila doon sa bahay ay busy sa kani-kanilang mga buhay, ay halos wala rin pong nag-aasikaso sa akin noong nakaratay ako. Salamat na lang po sa Diyos
at kusa na rin nawala ang sakit ko at nanumbalik din ang aking lakas. Pinatayuan po nila akong muli ni Mando at Linda ng barong-barong sa labas ng bahay nila. Bumalik na po ulit kahit papaano sa ayos ang buhay ko matapos noon. Pero ilang buwan lang po matapos noon ay may isang matinding dalamhati na naman ang dumapo sa buhay ko. Nagkasakit po ng malubha ang kapatid kong si Estong at nang dinala nga po sa Maynila ay napag-alaman ng mga doktor na nasa stage 4 na pala ang colon cancer niya. Ate, maraming salamat sa pagbabantay mo sa akin dito sa ospital ha. Pasensya ka na kung ikaw rin ang naatasan magbantay sa akin. Lahat kasi sila busy eh. Ano ka ba, Estong? Wala ito. Sa loob nga ng ilang taon, ngayon lang ulit ako naging sumaya-saya ng konti. Pero dahil pa sa masamang pagkakataon. Ate, pasensya ka na talaga kay Narisa ha. Sinubukan ko silang kausapin. Pero hanggang sita lang naman ako eh. Sila pa rin ang nasusunod. Matatanda na rin kasi sila. Hindi na kagaya nung mga bata pa na madaling mapagsabihan at agad na sumusunod sa nakatatanda. Ngayon, masalimuot na. Lalo pat may mga kanya-kanya na rin pamilya na iba-iba na rin ang mga ugali. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman. Pati ang kina Linda. Makaramdam ko hindi rin maayos ang trato sa'yo. Doon ka pa itinira sa labas ng bahay nila sa parang halos barong-barong, katabi ng mga aso. Buti pa sana, doon ka na lang sa Bicol tumira. Nako, Estong. Alam ko rin naman na punong-puno na kayo doon. At saka hindi ko rin kakayanin ng ganong kahabang biyahe. Alam mo namang ton likod ko. Ilang oras lang ako nakaupo, kumikirot na. Ang hirap talaga ng tumatanda, no? Noong mga bata tayo, akala natin habang buhay tayo malakas. Pero ito tayo ngayon, mahina, marupok ang buto, malapit na sa katapusan. Estong, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Lakasan mo ang loob mo, kakayanin mo to. Ate, nararamdaman ko na malapit na ako. Shh! Kapit lang. Lakasan mo ang loob mo, may awa ang Diyos. Ate, may kaunti akong naipon. Gusto kong ibigay na sa'yo yung 30,000 na matitira doon sa bangko ko matapos bayaran ng lahat ng mga gastusin dito sa ospital. Estong, tama na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Ipunin mo yung 30,000 mo, okay? Basta ate, bukas, ibibigay ko sa'yo yung password ng ATM ko. Mag-withdraw ka doon ng 30,000. Kunin mo na yun ha. Hindi ko kukunin yun. Gagaling ka pa. Ate, ipangako mo sa akin. Pakiusap, kunin mo yun. Para yun sa'yo. Yun ang huling tulong na maibibigay ko sa'yo. Gusto ko kapag wala na ako, kahit papano may pera ka man lang. Para kung ano't ano man ang mangyari, may uhugutin kang pera. Estong naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak. Huwag mo naman akong iwanan. Ako ang mas matanda. Dapat ako ang mauna. Ate, pasensya ka na. Pero kakayanin mo ito. Ha? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam ko, naging mahirap na ang buhay mo matapos kang maulila sa asawa at anak mo. Pero naging mabait kayo. Naging mabait ka. May awa ang Diyos. Kaya kahit na wala ako at mag-isa ka na, pakatandaan mong may awa ang Diyos at kasama mo siya palagi. Estong, huwag kang ganyan, kapatid ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Lakasan mo ang loob mo, gagaling ka pa. Hindi ko na po natanggihan si Estong at sinunod ko ang kanyang kagustuhan.
Kinabukasan ay pumunta na nga po ako sa ATM at winidraw ang 30,000 sa savings niya. At bilang patunay ay ipinakita ko pa sa kanya ang perang winidraw ko. At parang hinintay nga lang po ni Estong na gawin ko yon dahil noong kinagabihan noon ay pumanaw na po siya. Parang pinagsakluban po ako ng langit, Papa Dudut. Si Estong na lang ang natitira kong kamag-anak sa mundo. Kamag-anak na may pakialam sa akin. Dahil yung iba kamag-anak ko nga pero masahol pa sa estranghero ang trato sa akin. Nang nawala po si Estong ay pakiramdam ko ay nawala na ako ng kakampi, Papa Dudut. At kung akala ko na wala na akong ikakalungkot pa, mula nang mawala ang asawa at anak ko, meron pa pala nang nawala si Estong. Sa pagkakataong yun, pakiramdam ko ay talagang mag-isa na lamang po ako, Papa Dudut. At kahit na masakit po sa damdamin at gustong gusto ko na po talaga na maggalit sa Panginoon, ay pinanghawakan ko ang sinabi sa akin ni Estong. Dahil sa nangyari ay mas naging madasalin ako. Nang nawala po si Estong, ay nawala na rin po ang nag-iisang tao na nasasabihan ko ng aking mga problema at nagpaparamdam sa akin na may halaga at silbi ako. Kaya't mula noon ay tanging Diyos na lamang ang kinakausap ko, ang hinihingahan ko ng sama ng loob ko. Sa loob ng 1 taon, matapos na mamayapa si Estong ay nagpatuloy naman po ang payapang buhay ko sa poder ni Nalinda. Kahit na malungkot at pakiramdam ko ay sampid lamang ako sa pamilya nila, ay nagpapasalamat na rin po ako at may bahay akong natitirhan at may nakakain. Pero sa kasamaang palad po ay nag-away po si Linda at ang kanyang asawang si Mando. Nanlalaki po si Linda sa Dubai at nauwi sa paghihiwalay nila ni Mando. At dahil po sa pangyayaring yon ay naging alanganin po ang estado ko sa bahay ni Linda. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Mando at sinabi po nila na ibebenta na nila ang bahay at lupa nila sa Cavite. Kaya pasensya na raw ako pero kailangan ko nang umalis. Ang sabi po nila ay babalik na lang daw po nila ako sa bahay ni Risa sa Laguna. Labag man po sa loob ko, ang bumalik sa mga taong minsan nang isinuka ako ay binabaan ko na lang din po ang pride ko at kinapala ng mukha. Alam ko naman po na wala na rin naman akong maaasahan at ibang mapupuntahan. Hello? Sandro? Sino to? Ang Kuya Mando mo to. Kuya. Napatawag ka. Hindi sinasagot ni Risa yung telepono niya eh. Kapon pa kami tawag ng tawag dyan. Papunta na kami. Ganun ba? Ano kasi kuya, wala kasi kami sa bahay. Ano? Bakit hindi nyo kagad sinabi? Medyo busy kami. Busy nga ba o iniiwasan nyo yung tawag ko? Hindi naman sa ganon. Talagang nagkataon lang kuya. Paano na yan? Papunta na kami dyan. Kasama ko tong matanda. Baka pwedeng bukas nyo na lang dalhin. Ngayon lang ang oras ko. Hoy Sandro, umamin nga kayo. Ayaw nyo bang kunin to? Hindi naman sa ganon kuya. Ipinapaalala ko sa inyo na kayo may kamag-anak dito. Hindi ko kadugo to. At ngayon naghiwalay na kami niyang pisa ni Risa. Tapos na rin ang obligasyon ko dito. Ano kasi kuya Hello? Hello? Sandro! Lintik na! Walang hiya itong mga kamag-anak ni Linda. Ang gagaspang na mga ugali! Nay! Nay Mameng! Gising! Ano yun? Magkakarga lang ako ng gasolina dito. Mag-CR ka na muna dyan. Ha? Hindi pa naman ako nasi-CR. Mag-CR na kayo kasi mahaba pa ang biyahe natin. Ganun ba? Sige.
Saan na yung kotse? Mando? Mando? Neng, nakita niyo ba yung kotse dito na puti? Nagpagasolina lang yun ngayon lang eh. Yung puti ho? Naku, umalis na. Sinubukan nga po naming habulin kasi may naiwan. Anong naiwan? Teka lang ho kukunin ko lang. Saan napunta si Mando? Nandito lang yan. Hindi naman ako nagtagal sa loob. Ito po, maleta. Sa inyo po ba to? Oo. Hindi na yan iniwan. Sinadya niyang iwan. Iniwan niya ako. Ho? Naku, Nay. Teka po, doon po muna kayo sa may opisina namin. Tara na po. Tutulungan po namin kayo. Kung dati ay pinanlalabanan ko po ang pakiramdam na parang aso na lang din ang pagtrato sa akin ni Mando nang ginawa nila ako ng barong-barong na katabi ng bahay ng mga aso nila. Sa punto pong yun ay natanggap ko ng ganun nga ang pagtingin nila sa akin. Iniwanan po ako ni Mando sa gasoline station na parang asong iniligaw ng walang puso nitong amo. Sa loob po ng opisina ng gasolinahan ay hindi ko na po napigilan ang paghagulhol. Naging mabait naman po ang attendant sa akin doon at pinabayaan lang ako na ihinga ang lahat ng nararamdaman ko. Nang kumalma na po ako ay doon nila ako kinausap. Ibinigay ko po ang address ni Narisa sa Laguna at sinabi ko na doon dapat ako dadalhin ni Mando. Pero sa kung anumang dahilan ay nag-decide na lamang itong iwanan na lamang ako sa gasolinahan. Dahil po sa nangyari ay nagdesisyon na lamang sila na ihatid na lamang ako kina Risa at hindi kina Mando. Nagmabuting loob po ang isang attendant doon, si Joy. At inalok ako na doon muna sa bahay nila magpalipas ng gabi. At kinabukasan ay siya na rin po ang naghatid sa akin kina Risa sa Laguna. Tao po! Tao po! Anong kailangan mo? Nariyan po ba si Risa o kaya si Sandro? Ay wala sila dito. Kasi yung auntie nila andito kasama ko. Dapat ihahatid daw siya dito kahapon. Sinong auntie? Wena! Ako yung sinasabi niya. Ihatid ako dapat dito ni Mando kahapon. Hindi kita kilala. Ano? Uy, Wena! Ano ka ba? Hindi nga kita kilala sabi Umalis na nga kayo. Teka, baka naman nandyan yung amo mo. Baka pwede naming makausap. Wala nga sila dito Ang kukulit nyo Hoy! Grabe ka makasigaw Ikaw ba may-ari ng bahay? Tara na, Lola Maming. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Lumabas nga kayo dito. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ano ba? Bitiwan mo kami! Bitiwan mo yung matanda! Sama yung ugali mo! Lumayas kayo dito! Kami. Layas! Ano ba? Labas na! Ma'am Risa! Sir Sandro! Sino yan? Naku sir, sinubukan ko pong wag papasukin nagpupumilit Joy, tara na. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Akong bahala. Sir, eto po kasing si Lola Maming, ihahati daw dapat dito sa inyo kahapon ng Mando. Kaso yung Mando po, iniwan itong si Lola Maming dun sa gasolinahan na parang aso. Ngayon po, hinahatid ko siya dito sa inyo. Ang kulit mo no? Sinabi na nga hindi namin kilala yung matandang yan. Tumahimik ka nga. Tama siya. Hindi namin kilala ang matandang yan. Ano? Umalis na kayo ngayon din. Kundi kakasuhan namin kayo ng trespassing. Aba, talaga nga naman palang walang kwenta itong mga kamag-anak ninyo, Lola Maming Layas na nga sabi Kakasuhan kayo ni sir ng trespassing kapag hindi kayo umalis. kung kayo kaya ang kasuhan namin? At ano ikakaso ninyo? Hindi ko kaano-ano yung matandang yan. Wala akong obligasyon dyan. Mga wala kayong puso! Lola Maming, tara na. Ako na po ang kukup-kup sa inyo. Hindi ko kayo iiwanan dito sa mga nilalang na to ng mga walang puso at kaluluwa. Shasha, alis na!
Ikaw kanina ka pa eh. Aray ko! Yung bagay sa'yo, kapal na mukha mo. Alam mo? Tumigil na kayo! Wena, pabayaan mo na yan. Lumayas na nga kayo dito! Ay, di sir, sandali lang. Babawi lang ako. Huwag mo nang patulan, Wena! Sige ba? Ano ba ginagawa niyo dito? Umalis na kayo! Tandaan nyo, yung ugali ninyong yan, siguradong may karma din kayo. Ngayon pa lang magdasal-dasal na kayo. Nakapagtanda ninyo, hindi maging kasing ugali ninyo yung mga anak ninyo. Tatanda rin kayo. Tatanda ka rin. Mangungulubot at manghihina. Tara na po, Lola Mameng. Doon na lang kayo sa amin. Kinupko po ako ni Joy Papadudut. Sa isang iglap ay bigla akong nagkaroon ng tirahan. Maayos na higaan, regular na pagkain at taong may pakialam sa akin. Sa totoo lang po, Papadudut, hanggang sa ngayon po na sinusulat ko ito ay hindi pa rin ako makapaniwala na bigla na lamang nag-cruise ang landas namin nitong napakabuti at busilak na estranghero na buong puso akong kinupkop at pinagbuksan ang bahay niya. Sa saktong oras po ng pag-iwan sa akin na parang aso ni Mando sa gasolinahan, ay doon ko rin pala makikilala ang tao na magpapakita muli sa akin ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Single mother din po si Joy at nang malaman ko ang pangalan ng kanyang anak ay Ronald ay tinayuan po ako ng balahibo. Bigla kong naramdaman ang presensya ng yumao kong asawa at anak. Bigla kong naramdaman na kahit mag-isa lamang ako dito sa mundo ay parang hindi nila ako pinabayaan. Naalala ko rin pong bigla ang kapatid kong si Estong at ang huli nitong sinabi sa akin na huwag daw akong mawawala ng tiwala sa Diyos dahil siya ang bahalang magligtas sa mga anak niyang dalisay ang puso. Dahil nakatabi pa rin po ang aking 30,000 na ibinigay sa akin ni Estong ay ginamit ko po yun para makapagpatayo ng maliit na tindahan sa bahay ni Joy. Sosyo po kami, Papadudut. At kung dati pinabayaan lang ni Joy na manirahan ako sa kanila ng libre, pagkatapos po ng unang buwan ng pagtitinda ay nagabot na rin po ako sa kanya ng renta. Tinanggihan po niya nung una pero pinilit ko pa rin po na tumanggap siya sa akin ng renta. Bilang tulong ko na rin sa kanila dahil alam kong hirap din sila sa buhay. At bukod sa akin ay nakapisan din sa kanya ang nakababata niyang kapatid. At sa awa naman po ng Diyos ay palakas ng palakas din po ang benta namin sa tindahan. Mag-iisang taon na po akong nakatira kina Joy, Papadudut. At kahit na kapag may mga panahon na nagkakasakit ako ay naaasahan ko po sila na alagaan din ako. Para po nila akong kadugo at nanay kong itrato. Hindi po katulad ng mga naging sarili ko pang kadugo. Sa punto pong ito ay wala na po yata akong mahihiling pa sa Diyos. Binigyan niya po ako ng himala sa katauhan ni Joy at ng mga kamag-anak niya. At ipinagdarasal ko na lamang din po ay yung mga ibang kagaya ko na nasa huling yugto ng kanilang buhay ay biyayaan din ng Panginoon ng mga taong mag-aaruga at magmamahal sa kanila hanggang sa kanilang huling hininga. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, Mameng. Forever.